Binabantayang low pressure area na si 96W, inaasahang kikilos pahilagang kanluran at inaasahang makakalabas ito ng Philippine Area of Responsibility. Samantalang si SEPAT o 02W na dating 95W ay humina na rin ito habang papalapit sa katimugang bahagi ng Japan. At bagong binabantayan na mataas na ang favorable convergence. Posible ba itong susunod kay 96 at 95W? Alamin. Bagamat ilang bahagi sa Northern Luzon, especially sa may bandang Ilocos Norte o Cagayan Valley, katamtaman at medyo fairly weather ang panahon na may ilang mauulap, at ganun din sa ibang bahagi ng Central Luzon at bandang Tarlac. Pero ilang bahagi pa rin sa Metro Manila at South Luzon, inaasahan pa rin na magkakaroon ng mga isolated rain showers and localized thunderstorms, especially sa hapon po. Bunsod pa rin ng trough ng habagat. Ganon din sa kanluran ng Palawan. Mindanao, magiging isolated rain showers ang kanilang maghapon. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, June 24, 2025. Ang oras sa ating boss may umaga, alas 9:15 na ng umaga. Although magiging medyo mas katamtaman ang magiging panahon natin dito sa may bandang Metro Manila dahil palayo na po yung isang low pressure area na naka-embed sa ating habagat o yung ating southwest monsoon. Na sumasabay ngayon dito kaya 96W na habang kumikilos ito pahilagang kanluran, itong si Invest 96W muntikan pang umabot ito sa tropical depression category in 1 minute average ha. So buti nag-maintain ito as trough at ito mukhang i-exit na ngayong araw. So tingnan natin, magdedepende yan sa movement speed niya kung babagal ang kanyang kilos habang ito ipapalayo ng bansa. So habang papalayo ito ng bansa, inaasahan natin na mahahatak o sasabay muna ang ilang habagat sa kanya. Kaya medyo lalayo ang boundary ng trough ng habagat ng bahagya, kaya medyo magkakaroon ng medyo moderate at maaraw dito sa atin, kabilang na ang extreme Northern Luzon o Central Luzon area. So medyo magkakaroon tayo ng medyo hot humid ngayong araw. Bagamat hindi mawawala ang afternoon rain showers pa rin at isolated showers sa may localized thunderstorms, importante pa rin ang payong maghapon ha mga folks. Sa ating current conditions, overcast, gloomy haze at few clouds ngayon sa amin sa Caloocan. At so far ay kung titingnan pala natin kung mayroon tayong aktibong lightning strikes, kung sisilipin natin ang ating active lightning strikes so far, ay sa may bandang kanluran nito ng bandang Ilocos Region, sa bandang boundary o pagitan ng West Philippine Sea at South China Sea. Ang pinaka-latest niya o within 20 minutes ago ang aktibong lightning strike. And so far wala namang masyadong aktibo ngayon. Medyo kalmado naman ang kalupaan ng bansa. So walang masyado, mga 19 lightning strikes lamang ang kasalukuyang recorded dito, kasama na yung 20-hour ago na o latest na lightning strike. So malayo naman. Sa ating current conditions, overcast, gloomy haze at few clouds po umiiral ngayon sa amin sa Caloocan. So medyo maaraw ngayon ha, ngayong umaga dito sa amin. So inaasahan medyo magiging katamtaman muna, pero overcast and gloomy ang paligid natin ha. At nitong mamayang hapon pa rin, asahan pa rin ang localized thunderstorms at isolated rain showers pa rin, dahil mayroon pa rin tayong habagat na mararamdaman dito sa kalupaan ha. So take note at importante ang payong mga folks. Sa lowest temperature na tala na kay weather station, kaninang 5:34 AM nakapagtala kami ng lowest of 24.6 degrees Celsius. Kahapon mababa aming air temperature na nasa 31 degrees Celsius lamang. Kahapon ito ng hapon at 1:38 PM dahil maghapon halos very gloomy at may mga pag-ulan din kaming umiiral kahapon. So ibig sabihin lamang mababa ang naging heat index sa amin, pero lagpas 40 degrees Celsius, nasa eksakto 41.2 degrees Celsius ang aming init pandama since kahapon. So tingnan natin kung ano magiging heat index forecast natin
ngayong Martes. Well, wala kaming latest na heat index kaya nasa color white po. Ibig sabihin ay normal o medyo comfortable since kaninang madaling araw. Malalaman natin ngayong umaga. Pero nasa forecast, 36 degrees Celsius daw ang magiging extreme caution namin. At may pinakamataas mamayang 11 to 12 na aabot daw ng 41 degrees Celsius extreme heat index caution namin ngayong araw. So, mukhang magiging mas mataas. So, mukhang magiging mainit ang ating araw ngayon dito sa Metro Manila. So, magdala po ng payong at importante pa rin ang payong lalo na asahan pa rin ang afternoon rain shower sa atin sa Metro Manila ha. Sa ating heat index forecast naman sa ibang bahagi nationwide na selected lamang o pahapyaw nating babanggitin lamang. Una, sa bahagi po ng Ilocos Norte, meron silang 35 degrees Celsius na kasalukuyang forecast na heat index, pero tataas pa yan hanggang 39 degrees Celsius mamaya, mga bandang alas 12 po yan hanggang alauna ng hapon. So medyo mababa pa rin, ibig sabihin lamang mukhang nakakaramdam pa rin sila o nakakaranas pa rin sila ng mga kalat-katapag ulan. Sa Tuguegarao naman ay medyo mas mataas, pero kasalukuyan 38 degrees Celsius ang naka-forecast, pero aabot pa raw yan sa hanggang 46 degrees Celsius mamayang alas 2 daw ng hapon. So magiging mas maalinsangan kayo dyan sa Tuguegarao area ngayong araw. Sa Santiago naman ay nasa 37 degrees Celsius po, pero tataas pa yan hanggang 45 degrees Celsius mamayang alas 2 daw ng hapon. So magiging maalinsangan din na ang inyong araw ngayon. Sa bandang Dagupan naman, ang heat index forecast 35 degrees Celsius at aabot pa yan mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. Actually hanggang eksakto 12 o'clock hanggang alas 2 ng hapon. Aabot sa pinakamataas sa 41 degrees Celsius na pinakamataas sa heat index. So medyo magiging maalinsangan din kayo ng bahagya. Sa bandang Central Luzon, Tarlac naman, extreme caution kayo na 36 degrees Celsius, pero aabot pa yan hanggang 41 degrees Celsius starting ngayong tanghali hanggang alas 2 ng hapon. At sa bahagi naman ng Batangas area, sa Batangas City ay nasa 35 degrees Celsius ang forecast ninyo ngayong umaga, pero tataas pa yan hanggang 40 degrees Celsius ngayong tanghali, 12 o'clock hanggang alas 2 daw ng hapon. So medyo tama-tama lamang na nasa 40 degrees Celsius. So mukhang ulan din kayo dyan. Sa may bandang San Jose Occidental, Mindoro, inaasahang heat index 34 degrees Celsius. So mukhang mababa rin pero aabot pa yan hanggang 35 degrees Celsius ngayong alas 10 hanggang alas 12 daw ng tanghali. So mukhang yan ang pinakamataas sa heat index ninyo ngayon. At mukhang mababa base dito. So nakakaranas siguro kayo ng mga pag-ulan at mauulap o masyadong gloomy ang inyong panahon ngayon. Sa Cebu naman ay Central Visayas, 37 degrees Celsius. At mukhang aabot hanggang 39 degrees Celsius lamang ngayong 10 hanggang 11 o'clock. So yan ang lumalabas sa pinakamataas ninyong ngayong araw. Ibig sabihin lamang mukhang maulan din sa inyo dyan sa Cebu area. Sa Mindanao naman ay wala tayong magiging komento. Mababa pa rin ang inyong heat index. Ibig sabihin patuloy pa rin kayo nakakaranas maging sa Zamboanga Peninsula ng malawakang ulan. Hanggang 33 degrees Celsius lang ang pinakamataas sa inyo dyan sa Mindanao. So, ibig sabihin lamang ay magiging maalinsangan lamang mostly sa extreme Northern Luzon dito. Yan, medyo mataas hanggang bandang Central Luzon siguro. Pero the rest, medyo katamtaman lang ang magiging init o alinsangan. So, importante pa rin, wag masyadong magpa-dehydrate pa rin kahit papaano. Lalo na sa may bandang silangan ng bansa. Pero sa may bandang southern part kasi natin, medyo overcast pa rin tayo at gloomy dahil sa dalawang weather systems. Yung nagkaroon ng monsoon trough dito sa may bandang Eastern Visayas, kaya medyo magiging maulan pa rin ang Eastern Visayas at Southern Luzon. Kaya medyo magiging katamtaman at gloomy ang paligid. Kung itatabi naman natin sa PX Extremes, in past 24 hours, nangunguna ang Basco Radar Site o Basco Batanes na may pinakamainit na 33.8 degrees Celsius na highest na yan na temperatura daw sa bansa. At sa lowest temperature naman sa Baguio, stationary 17 degrees Celsius. So halos ganyan pa rin ang kanilang temperatura despite na mga inulan pa rin kahapon. At sa inulan naman ay ang Masbate, nakaranas sila ng 41 mm na total rainfall. Kami dito sa Caloocan,
21.6 mm ang inabot namin na pag-ulan. So nagkaroon pa rin kami ng medyo mahina pero medyo intermittent na light rain showers maghapon. So sa loob ng 7 araw, 176.7 mm na po ang total rainfall sa amin, or 437.7 mm ang total June rain namin. So mukhang pang ano na to, halos pang 2 buwan na ulan na namin ito may tuturing sa Caloocan. Lalo na pag lumagpas pa yan ng 500. So, dahil nahigitan na namin yung average, 79.8 mm ang difference mula sa nakaraang June average rainfall. So, naging mataas ang average rainfall namin ngayong buwan ng 2025. Ngayong June. So, mukhang mas mataas ngayong taon. Samantala sa ating outside humidity, 75%, medyo moderate tayo ngayon. So kung tumaas ang ating outside temperature, asahan natin na maalinsangan at malakit-lakit na naman. Take note yan. At bumaba ito ng 1% since last hour. Atmospheric pressure natin, 1,008 hectopascals. And steady ito since last hour. So kasalukuyang high tide tayo, mataas ang ating sea level. So may mahigit 7 hours tayo to minimum low o low tide. So tingnan natin kung gaano kataas ang magiging sea level nito. Well, mukhang mataas ha, 1.4 meters. Sobrang lalim nito. Pero kaninang 8 o'clock pa ito ng umaga. So pa-low tide pa lamang po tayo. Despite yan, malalim pa rin yan ha. Mga bandang alas 2 pa ito bababa, magmi-minimum low hanggang mamayang hapon na po. So, medyo malalim at ingat po sa maalon, lalo na sa may bandang kaluran ng bansa pa rin, ha? Diyan sa may bandang West Philippine Sea sa kanluran, ng Palawan hanggang northwestern Luzon. Maalon pa rin po yan, kasabay po ng bugso ng hangin, dala nga po ng habagat po. At sa silangan naman, diyan sa may bandang southern Luzon, yung monsoon trough naman, or maaaring yung hangin, dala pa rin ng easterlies po. Asahan ang bugso ng hangin at magkikreate pa rin ng gale force winds. So sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:29 AM at inaasang lulubog po ito mamayang 6:28 PM. At sa ating local weather outlook para ngayong Martes hanggang bukas na Miyerkules, inaasahan partly cloudy ang ating maghapon daw, pero inaasahan din ang localized thunderstorms lalo na sa afternoon rain showers natin pa rin ha, at 100% chance na uulanin pa rin tayo dito pa rin sa Metro Manila at Karatig, Luzon. Bagamat medyo mas low lang ang probability na magkakaroon tayo ng intermittent rain showers, pero hindi may iwasan ang afternoon rain showers. So be ready sa inyong mga payong, lalo na sa hapon o sa gabi. Bukas sa Miyerkules, cloud skies pa rin tayo maghapon at localized thunderstorms naman, especially sa afternoon rain showers natin. 84% chance of rain bukas yan ng Wednesday, so rain and overcast tayo bukas. At ngayon, maulan at partially cloudy naman ngayong araw ng Martes. Sa lowest temperature expected, maglalaro 32 degrees Celsius. Ang lowest temperature expected ay 26 degrees Celsius. Mula naman sa local weather advisory na report naman ni Pag-asa, bagamat late na ito, since 3 AM pa ang huling report nila ito. Pero nauna na natin na-report ito kahapon at namataan nila ang low pressure area na ito sa may bandang kanluran. At nasa layong 210 km west-southwestward ng Kubi Point, Subic Bay International Airport, or 290 km west of Ambulong, Tanawan City, Batangas. Yung reference point ni Pag-asa dyan, yung pinanggamitan nila ng reference point. So, since late na yan at ngayon, makikita natin medyo papalabas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility dahil kumikilos ito pa hilagang kanluran po. So, yun lamang ang pinaka-latest natin yan mga folks. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery mula sa Himawari Pag-asa Satellite. Courtesy of Pag-asa ay makikita natin medyo katamtaman na ang umiiral dito sa bahagi ng Extreme Northern Luzon. May mga katamtaman tayo at maaraw, pero may mga partly cloudy to mostly cloudy ang umiiral sa buong bahagi ng Extreme Northern Luzon. Bagamat mas katamtaman na lagay na panahon sa inyo hanggang Central Luzon, pero pagdating din sa may bandang Ilocos Sur hanggang Pangasinan at Zambales, magiging much gloomy pa rin tayo at asahan ang mga ilang kalat-katapag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Bunsod pa rin ng hanging habagat na embedded ng low pressure area na binabantayan natin. Ganon din sa bahagi ng Angeles, Pampanga, Metro Manila, at ang bahagi ng Calabarzon area, medyo overcast pa rin tayo. Bagamat dito sa Metro Manila, medyo katamtaman muna at medyo maaraw tayo. Pero expected ang maulan na naman pagdating ng hapon. Ganon din sa buong Southern Luzon, kabilang na ang Bicol region,
Medyo moderate silang bahagi ng Quezon Province at Camarines Norte, pero magiging isolated rain showers ang iiral dyan sa Camarines Sur hanggang Iriga, Legazpi at Sorsogon. Ganon din sa may bandang Catanduanes Island. Magkakaroon kayo ng mga ilang kalat-kat na pag-ulan na may pagkidlat at pagulog. So kung sisilipin natin ang heavy rain potential sa area, makikita po na mga clusters lamang ang nagiging pag-ulan dito sa bahagi nga po ng Bicol region. So importante pa rin ang payong mga folks ngayong umaga maging mamayang hapon po. Ganon din silang bahagi ng Calabarzon area ha, lalo na dyan sa may bandang Batangas at bandang Occidental Mindoro. Nakakaranas kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan dyan na may ilang pagkilat at pagkulog po. Dahil medyo traffic ang paligid dyan, kabilang na sa may bandang isla ng Lubang ng Occidental Mindoro. So iwas na lamang kung sakaling malakas ang busang ulan para sa posibleng pagbaha. Ganon din sa bahagi po ng Palawan, magiging very gloomy rin ang paligid ninyo na may moderate and some heavy rain showers kayo naiira, lalo na sa may bandang Coron, Cuyo hanggang El Nido. Magiging maulap din ang parte ng Puerto Princesa hanggang Balabac. Mga isolated rain showers lang din ang iiral dahil po sa presence pa rin ng ating habagat, lalo na't malapit kayo sa area na kung saan ang sentro nitong low pressure area. Wala naman sa bahagi ng South Luzon hanggang dyan sa may bandang Romblon hanggang Masbate ay magiging maulap ang panahon natin. Isolated din na mahihinat katamtamang pag-ulan ang iiral. Ganon din sa buong bahagi ng Visayas, especially sa may bandang Panay Island at Cebu at Bohol area. Mga mauulap ang hipaporin ninyo dyan, expected pa rin ang isolated rain showers. Pero mataas na ang forecast ng isolated moderate to some heavy rains lalo na sa may bandang Eastern Samar region sa Eastern Visayas. Mula dyan sa bahagi nga po ng Borongan, pababa na yun ng bandang Gian Eastern Samar. Yan. Bagamat sa ngayon, medyo katamtaman ang inyong paligid, lalo na sa Northern Samar hanggang Leyte. Pero asahan ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms pagsapit po ng hapon o gabi o madaling araw. Pagdating naman sa bahagi ng Mindanao, ang bahagi ng Zamboanga Peninsula at Sorsogon, bagamat party to some musrikaw di kayo dyan, pero mas moderate ang paligid ninyo dyan. At dahil naman sa presensya ng manipis na intertropical convergence line, yan ay magbubunsod pa rin kayo ng mga ilang kalatang pag-ulan, lalo na sa bahagi nga po ng Surigao region, dyan sa bandang Dinagat at Siargao Island and the rest ng Surigao del Norte, Surigao del Sur, kasama na Agusan region, Caraga hanggang dyan sa may bandang Compostela Valley. So expected pa rin ng mga isolated rain showers, bagamat medyo mas moderate naman ang panahon kung kukumpara ng mga nakarang araw po. Yan. So makikita po na medyo mas overcast and gloomy rin ang paligid ninyo. So hindi mawawala ang mga light to moderate showers po dahil sa presensya ng manipis natin na intertropical convergence zone. At yung presensya naman ng habagat dito sa may bandang Kaluran pa rin naman sa patuloy na iiral na magdadala po ng mga pag-ulan. Bagamat hindi na mas matindi gaya kahapon ha. Depende dahil sasabay muna ito sa low pressure area itong habagat. Kaya medyo makakahingan ng konti ang kaluran ng bahagi ng ating bansa. Pero hindi pa rin tayo lusot sa mga ibang southwesterlies na magpapang-abot pa rin sa kalupaan ng kaluran ng bansa na magdadala pa rin ng afternoon rain showers na may mga localized thunderstorms. Kung sisilipin naman natin ang ating rainfall forecast mula ngayong umaga, 8 o'clock AM dito, makikita natin medyo nakahinga-hinga ng konti ang buong bahagi ng Northern Luzon hanggang Central Luzon, kabilang na ang Metro Manila at bandang Bicol region sa Southern Luzon. Dito naman sa may portions ng kaluran ng Zambales at ilang bahagi ng Occidental Mindoro at Palawan, medyo makakaramdam pa rin kayo ng mga mahihina at katamtamang pag-ulan. At dahil nga po ang ating habagat na nag-embed dito sa low pressure area, medyo bahagya mo nang mapapalayo yan, medyo sasabay muna sa low pressure area. Kung hindi man tuloy yan na lumakas yung low pressure area na yan, ay medyo makakahinga muna tayo pansamantala sa malakasan o malawakang ulan. Isolated lamang ang iiral malamang diyan sa may bandang Zambales, kasama na posible ang Metro Manila, Occidental Mindoro at Palawan. Pero sa nalalabi na silangan ng Northern Zone, mga mahihina lamang o very isolated ang mga magiging pag-ulan, kabilang na ang Eastern Visayas at bandang Surigao region sa Mindanao. So medyo katamtaman ang iiral sa buong Mindanao ngayong umaga at mga isolated lamang na pag-ulan. Pagsapit naman mamayang hapon, mga bandang alas 2 po ng hapon, magiging maulan na ang buong bahagi ng kaluran ng Northern Luzon. So kasama ng Ilocos region dyan, Benguet, yan, ilang parte siguro ng Ifugao,
at La Union, Pangasinan at bahagi ng Central Luzon at Zambales. Maaring ulanin din ng isolated ang Metro Manila at may mga ilang possible moderate to heavy rain showers naman sa may bandang kanluran ng Mindoro, especially Occidental Mindoro at ilang bahagi nga po sa Palawan area. Mahihina at katamtaman din ang nakikitang ulan sa the rest ng Southern Luzon, kabilang na ang Bicol region at may mga posibleng moderate to heavy rain showers base sa forecast ang buong west portion sa Visayas, kabilang ng Panay Island at Negros region. So be ready kung sakali man pumasok yung forecast na yan, magdala ng payong at ingat sa biglaang flash floods. May mga ilang light to moderate naman ang iiral sa the rest ng bandang Leyte at Eastern Samar region. So importante ang payong ngayong hapon. Asahan pa rin ng mga isolated rain showers. Pagsapit naman sa Mindanao, bagamat medyo katamtaman, may mga mahihina at katamtaman din ng pag-ulan, especially dyan sa may bandang Misamis region at ilang parte ng Davao region po. The rest, mukhang mga mahihina at katamtaman lang ang pag-ulan ang makikitaan natin dito, maging sa may bandang Zamboanga Peninsula. Dahil medyo namipis po yung range ng trough ng intertropical convergence zone natin. So, madalas isolated muna ng mga mahihina at katamtamang pag-ulan ang iiral sa halos buong Mindanao area. So, generally, medyo gloomy lamang tayo at mas nagiging katamtaman ang panahon natin ngayong araw kumpara nung isang araw na mas naging intermittent at malawak at malalakas ang buhos ng ulan. So, hindi mawawala ang afternoon rain showers natin dahil take note, yung ating istelis pa rin ay medyo manipis na umiira sa bandang silangan ng bansa. Bahagya lamang ito nawawala o na temporary humihina dahil nga po may presensya po at may umiiral po na monsoon trap dito patungo dito sa direksyon ni 95W. Yan, o NOSEPAT na tinatawag. International name na SEPAT. Kaya medyo hindi ganon katindi ang daloy ng istilis muna pansamantala. Bagamat mahina, makakagawa pa rin ng ilang water vapor sa silangan ng bansa na magbubunsod ng mga ilang mahihina at katamtamang pag-ulan. So, take note pa rin at magdala ng payong. Very important ngayon yan, mga folks. So, diretso naman tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone para sa dalawang aktibong low pressure area at isang aktibong bagyo na si Tropical Storm Sepat na tinawag sa international name. As of 9:45 AM, itong si Sepat ay nasa central air pressure ito, 1,003 hectopascal. So, hindi masyado violent ang kanyang development pa rin. Bagamat yung 1 minute average sustained wind niya 65 km per hour na may bugsong umaabot ng 84 km per hour. Ang kanyang 10-minute average natin ay under tropical depression category at 57 km per hour at bugsong umaabot ng 74 km per hour. Kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 22 km an hour. So as of 9:45 AM, kung susukatin natin ang layo nito mula sa Itbayat, Batanes, yan, ang layo nito ay nasa around 2,111 km east-northeast ito ng Itbayat, Batanes. So, napakalayo niya at lagpas na siya sa borderline ng ating Philippine Area of Responsibility. Ibig sabihin po, safety na po o ligtas na po tayo sa anumang threat nitong si Sepat o 95W. Lagpas na siya sa pinaka-boundary nitong ating PAR. At malayo na yan sa pinaka-range zone ng ating Philippine Area of Responsibility. So, tutuloy na yan dito pahilagang kanluran sa may bandang Southern Japan. At kung sisilipin naman natin yung kanya empirical forecast at forecast track, makikita po natin na ito ay kikilos pahilagang kanluran at mukhang under tropical storm category pa rin. At hihina ito siguro by June 25 o bukas daw ay naasahan niya na hihina ito as tropical depression. So mukhang ngayong araw maghapon o within 24-hour period ay mananatili itong under tropical storm category po. Yan. So makikita natin yung mga tail tracks niya ay naglaro pa ito, umabot pa ito ng tropical storm. Yan. Nagto-tropical storm siya. And then under dito, alanganing tropical storm to tropical depression na siya. So, medyo alanganin na yung kanyang intensity dyan habang lumalapit sa may either bandang Nagoya o Tokyo, Japan. Ingat po sa mga Pilipino natin dyan. Malamang baka bukas mararamdaman ninyo yung mga presence nitong si Sepat. Samantala, yung low pressure area naman na binabantay natin sa may bandang kanluran ng bansa. And as of
Yun, 9:45 AM ngayon. Kung susukatin natin yung kanyang distansya, yan, i-zoom in natin. Magiging reference point natin siguro ang Pangasinan, ha. So, gagawin natin reference point ang Agno, Pangasinan. Yan. Yan, mula Agno, Pangasinan, magiging reference point natin. Nasa layong 360 km or 359.5 km west ng Agno, Pangasinan na po ito. Halos malapit na sa border ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero maaari pang mag-jolt yan, mag-jolt back. Posible pa siyang mag-jolt back kasi nga po medyo bumibilis yung kanyang kilos at 24 km per hour. So napapansin ko na yung pattern yan kapag alanganin na kumikilos na mabilis, minsan aatras yan. So posibleng umatas uli yan. Kaya take note na lamang na biglang mag-jolt back yan ng konti. Yung parang katulad nito, abante siya dito, and then bigla siya mag-jolt back. And then after niya mag-jolt back, tutuloy na naman siya, kikilos pa ilagang kanluran. So kung kukunin niyo yung pinaka-main track niya, ay continuous na siya mula rito hanggang dito na. And then tuloy-tuloy na siya, kikilos pa ilagang kanluran. So expected ang jolt back niya na anytime. So hindi totally na makakalabas kagad yan ng PAR. Magkakaroon pa ng jolt back yan na sinusundan ng Tropical Cyclone Satellite Point ng military ng Hawaii. So, tinitingnan natin, halos malapit na sa ating Philippine Area of Responsibility. So, nasa bandang kaluran na ng bandang Agno, Pangasinan, na nasa layo nga po. Again, mula Agno, Pangasinan, nasa layo ito na around 359 km west ng Agno, Pangasinan po. Yan po yung pinaka-final na measurement natin. So, mukhang malapit na siya. Kung hindi man ito magjo-jolt back, ay inaasa na natin ay ngayong maghapon ay makakalabas na yan o makaka-exit na yan ng Philippine Area of Responsibility as low pressure area. So, wala tayong bising na matatawag. Kasi yung si Auring kasi alanganin na dinicide ni Pag-asa na tawagin nila nung si Auring dito. Kahit na low pressure area pa lamang, dinicide nila na tawaging tropical depression. So, wala tayong magagawa. Nagkaroon na tayo ng unang Auring. So, yung posibleng bising na susunod ay mukhang malabo pa na magkakaroon tayo ng bising, ha. So, nanatili itong nasa low pressure area pa rin at hindi siya umaabot pa rin sa category na kung saan ay matatawag na bising. Samantala, sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring naman para sa posibleng mukhang mayroong bubuntot dito sa dalawang binantayan nating low pressure area at aktibong bagyo. At base dito sa ating West Pacific Basin Experimental, i-post na natin ito sa Facebook page kahapon. Merong mataas na favorable dito sa may timog silangan ng Guam. Ayan, napaka-favorable na niya. Ay naantay na lang natin na magkaroon ng cyclonic yung kanyang circulation dito na sa ngayon ay wala pa naman. Mataas lamang yung kanyang horizontal probability. So inaabangan na lamang natin kung tataas yung kanyang cyclonic probability na sa ngayon mababa pa naman. Yan. So wala pang masyadong indicated under observation natin. Kaya lang mula sa ating global spectral model nga po, kung hindi bukas o sa Huwebes ay may inaasahan nga daw tayo na may panibagong invest o possible invest ito. Kung hindi man trap na makikita natin at dito ay manggagaling na sa may bandang Guam at tumaas dito ng bandang Guam. So sa may bandang silangan ito ng South Luzon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So tingnan natin ito dahil mayroon siyang circulation kasi base dito sa Global Spectral Model. Yan. So makikita natin mga either bukas o sa Huwebes ay makikita natin ang development itong kasunod na ito ni SEPAT. So mula sa mean sea level pressure nito, ito yung si SEPAT, humina na ito paglapit sa bandang southern ng Japan, pero makikita natin merong another 1,008 hectopascal na atmospheric pressure na namataan dito. Yan. Dito alanganin pa siya, sa mga either kung hindi bukas o Huwebes, posibleng merong panibago na naman tayong babantayan na invest dito. Posible yan. Uncertain pa talaga dahil hindi pa masyado klaro dito sa latest
tropical cyclone forecast ng Global Spectral Model. Pero may nagkakaroon na siya ng bahagyang circulation, katulad na lamang dito sa ating 925 hectopascal wind speed and direction. Nagkakaroon siya ng circulation. At mula sa pinaka-tropical cyclone strike probability, wala pa tayong latest, pero inaasahan natin na magiging mataas ang latest niyan. Popost na lang natin sa Facebook page yung latest niyan. So, kung i-double check natin gamit ng ating mean winds analysis, mula sa pinaka-convergence niya, kung titingnan natin ay unfavorable pag masyado. Hindi pa masyado pulido yung kanyang circulation. Ito yung si 95W, malayo na siya. At mayroong mga another development na naman dito. So, napaka-uncertain pa. Pero yung vorticity, naasa natin, maaaring mag-moderate ito anytime. Baka bukas siguro. Yan, so hindi pa masyado favorable yung observation, mataas nga lang yung kanyang convergence dito. Kaya posible pa rin magkaroon ng Coriolis circulation yan anytime. Wala naman sa mga computer models kay GFS ay makikita natin mas aggressive po yung pinapakita dito, yung development ng maaaring kasunod nga po ni 95W. Yan. Kumikilos ito pahilaga naman. So, i-animate natin, pahilaga na naman siya. Halos sasabay siya sa steering environment ni SEPAT o ni 95W. Kasi yung steering environment, pahilagang kaluran ang kilos. So, magiging pahilagang kaluran din na magiging kilos nito. So, titingnan muna natin kung magde-develop ito, tsaka na lang natin i-analyze kung papasok din ba ito ng Philippine Area of Responsibility or may chance ba ito na makapasok ng PAR. Tingnan muna natin kung mangyayari yung forecast na yun, analysis ng GFS. Kay NAVGEM naman ay ganun din ang ipinapakita niya, mayroong kasunod na development, pero dito mas shallow ito at mas disorganized. Kay CMWF, tropical wave lamang nakikitaan at hindi pa significantly positive na magiging aktibo pa siya o magiging invest. So, ang kakatugma lamang si NAVGEM GFS at JMA sa ngayon na nakikitaan na may posibilidad na magkaroon tayo ng panibagong invest low pressure area either bukas yan or bandang sa Huwebes. Tingnan na lamang natin yung mga folks at mag-update tayo sa ating Facebook page. Pero sa ngayon, ang ating binabantayan na si SEPAT o 95W ay hindi na siya banta sa bansa at yung low pressure area mukhang hindi naman ito banta sa bansa. Magkaroon man ng re-intensification ito, malamang nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility habang lumalapit na naman dito sa bahagi ng Southern China. So, yun po ang latest natin na analysis para sa posibleng may mga susunod na bagyo at yung kasalukuyan na low pressure area active na tropical cyclones ngayong araw. So, makikita natin sa tropical cyclone strike probability ang mukhang mayroong mga tropical wave tayo na mabubuo within 72-hour period. At makikita natin yung aktibong bagyo na ating binabantayan at makikita natin si 96W ay pakilos ito pahilagang kaluran nga. So safe na magiging safe naman tayo sa Luzon dahil mukhang palayo naman ito ng Luzon at base na rin sa ating cyclone track. At ganoon din kay SEPAC o dating 95W ay mukhang patungo na ito sa may bandang Japan na kung saan ay ito ay hihina na rin mula sa tropical storm category. So within the 96-hour period ay inaasahan na mayroon tayong at least 40% o 30 to 40% chance na may tropical cyclone strike probability. At maaaring ito yung sinasabi nga natin na posibleng maging si 97W invest kung sakali within 96-hour period. Kaya obserbahan natin maigi yung further development nito mga folks. At may mga sumusunod pang mga tropical wave na around 30% na are embedded ng intertropical convergence zone. So, tingnan natin, abangan natin, mag-update po tayo dyan mga folks para sa further development. Lalo na itong bagong kasunod na posible nga po na magkaroon ng isang bago na naman tayong invest na babantayan. At sa ating ulat lindol, habang tayo umuulat, mukhang merong lindol na pumasok sa aking seismograph ngayon lamang, mga alas 10. 2 o alas 10:03 ng umaga. Ngayong 10:03 AM lamang ito. At kung titingnan natin ay nagkaroon ng malakas na magnitude 6.4 dyan sa northeast ng Bangaga, Davao Oriental. So magnitude 6.
Kauna-unahang magnitude 6 po ang naitala natin. Kaya ipopost natin ito sa ating Facebook page. So, base sa data feed ni PBox, naganap ito, eksakto, 9:58 AM, northeast ng Bangaga, Davao Oriental po. Magnitude 6.4 po ito na mababaw lamang na 10 km depth. So, mukhang mababa ang tsansa ng tsunami dahil sobrang babaw ng epicenter depth niya. Kaya lang inaasahan ng intensity 4 or intensity 3 sa paligid nga po ng Davao Oriental at Bislig or bandang Surigao del Sur po. Kung hindi man intensity 3 ang mararamdaman dahil medyo malayo naman masyado ito sa may silangan ng Mindanao or ng bandang Surigao region or Davao Oriental. So probably mga intensity 3 ang mararamdaman dyan at ramdam yan ng mga taga Davao City. So hopefully walang nagkaroon ng mga crackings or mid-range ng mga damage o structural damage, lalo na sa bahagi nga po ng bandang Bislig, Surigao del Sur or ng bahagi ng Katiil o Bangaga. Ingat na lamang po at asahan natin ang aftershocks po niyan ha. Dahil kakapasok lamang nito mga around 24 minutes ago. Asahan po natin na may mga aftershocks pa na susunod dyan mga folks. Sa International Seismic Network ay nasa magnitude 6.3 naman ito. So halos tugma naman sa lumalabas na data feed ni PBox. Unless i-degrade yan ni PBox, ay maaaring niya na ang kauna-unahang magnitude 6.0 plus ngayong month of June. So mukhang nagkaroon tayo ng kauna-unahang magnitude 6 ngayong month of June. So naungusan na niya. Naungusan na niya yung last month na may magnitude 6 na naitala. Dahil last month ay wala namang naitala na magnitude 6 at parehong magnitude 5 lamang na may tigta 3. So kung hindi i-degrade yan ni PBox so titingnan natin. So kung sakaling i-degrade yan sa magnitude 5 plus, ay expected ay mas marami na ang nai-record ngayong month of June kumpara nung nakaraang buwan ha. So ingat po sa mga kababayan natin na after nyan ay wala namang sumunod na mga malawakang pagkinig so far na naitala dito according sa data feed ni PBox since 12 AM. Yan, wala naman po. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Martes, June 24, 2025. At hanggang dito na po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, June 24, 2025. Huwag mo kalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto malaman na hindi natin isama ngayong umaga sa ating report. Well, despite na magkakaroon tayo na medyo katamtaman, pero asahan pa rin ng mga overcast at mga
isolated, especially sa afternoon rain showers pa rin dahil sa patuloy pa rin na umiiral na dalawang weather systems natin sa bansa. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pinaka-dynamic events mula sa reading na aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.